Kinabukasan, sa pagkakataong ito, bagamat nanalo ako sa life and death lawyer dahil laban kay Chin Shen, talagang delikado. Kung hindi dahil sa kalamangan sa martial tools, kasama pa ang pagiging kampante ng kalaban at hindi niya napansin ang array formation, malamang masama na ang lagay ko. Ang paggamit lamang ng martial monarch coins para mag-set up ng array ay talagang nakakapagod. Dapat na akong bumili ng kaunting materyales para sa pag-set up ng array. Sabi ni Baining, Master, ang array formation at martial tools, kahit ano paman, ay mga panlabas na lakas lamang. Ang daan ng martial arts ay nakatuon sa pagpapakinis ng sarili, pag-unawa sa pinakamataas na kahulugan ng martial arts. Tunay ng ganoon. Ngunit ang daan ng cultivation ay mapanganib, mas maraming alas, mas mabuti. Sa sandaling iyon, biglang may kumatok sa pinto. Pasok, Yeming. Binabati kita sa pagiging numero 1 sa mga martial artists ng East Chi Academy. Ngayon, basta't nais mo, maaari ka nang pumasok sa elite class anumang oras. Nako, hindi naman po. Lahat ay dahil sa mahusay na pagtuturo ni Sister Faye. Huwag ka nang mambola pa. Alam ko naman kung hanggang saan lang ang kakayahan ko. Ang antas mo, hindi ako ang nagturo niyan. Halika na. Pumunta tayo sa legendary stone wall. Nagulat si Yeming, karaniwan, alam lang ng mga disipulo na ang elite class ang pinakamagaling. Sa katotohanan, ang mga pinakamataas na antas na disipulo ay kukunin ng mga matataas na opisyal bilang mga disipulo, magiging mga direct disciples. Mataas na opisyal, basta't magagawa mong lumaban at malampasan ang legendary stone wall, mayroong isang dakilang personalidad na kukuha sa iyo bilang disipulo. Dakilang personalidad. Sinong dakilang personalidad? Hindi kaya ang Vice Academy Head. Ang matawag na dakilang personalidad. Ang pinakamababa ay dapat may cultivation na martial monarch. Hindi ka pababayaan. Ngunit ikaw naman, huwag kang masyadong mayabang. Kahapon sa kompetisyon, nakahanap ang ating akademya ng dalawang henyo. Isa ay si Miruyu, isa ay si Zhang Heng. Natalo nila ang lahat ng kalaban. Pagkatapos, naglaban sila at nagtabla, sabay na naging numero 1 sa mga martial masters. Ang mas kakaiba pa, sila ay may limitadong potensyal dati. Para silang sumabog sa isang gabi lamang, na ikinagulat at napansin ng mga matataas na opisyal. Naghahanda silang buong lakas na hubugin sila. Haha, kung gayon, kailangan ko silang tularan. Hindi nga may kakaila ang Divine Great Technique. Ang dalawang iyon ay medyo mabilis. Third Grandfather, narito na kami, bata, iba sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, walang limitasyon sa oras. Gusto mong lumaban sa loob ng gaano katagal, pwede. At saka, binago ko na ang mga alituntunin ng Stonewall. Bawat matatalo mong isa, manunumbalik ka sa iyong pinakamagandang kondisyon. Hindi mo na kailangang mag-alala sa sunod-sunod na laban. Ito ang 1,000,000 martial ancestor coins na gantimpala sa iyo. Ito ay tiyak na isang malaking halaga. Kahit ako, naiingit, hindi mo kailangang itago ng mabuti. Maraming salamat. Ang makipaglaban sa mga henyo sa loob ng Stonewall ay isang napakahalagang karanasan sa tunay na laban. Kahit walang gantimpala, gusto ko pa rin lumaban ulit. Pumasok na si Yeming sa loob ng Stonewall, Third Grandfather. Paano nangyari iyon? Kailanman ay hindi ko pa narinig na ang paglusot sa legendary Stonewall ay maaaring maging daan para maging direct disciple. Hindi kaya ito ay isang espesyal na alituntunin para kay Yeming. Natatakot akong ang Academy Head ang gumawa nito. Ibig sabihin, si Yeming ay malamang na nalampasan na ang taong iyon. Yung taong iyon, talaga bang napakagaling niya? Yung taong iyon, hindi lamang siya ang numero 1 personalidad sa kasaysayan ng East Chi Academy. Siya rin ang numero 1 Holy Master ng Zuan Tian Holy Land. Sa ibang kalawakan, nagbukas siya ng mga hangganan, nagkamit ng maraming tagumpay sa digmaan. Ginanawaran siya ng Azure Dragon Great Emperor bilang Marquis Shang. Ang kanyang lupain ay ang Zuan Tian Holy Land at ang paligid nitong 100,000 milyang teritoryo at bansa. Ang Academy Head noon, maituturing na isang bayani. Ngunit kung ikukumpara sa kanya, parang ningning ng alitap-tap laban sa liwanag ng buwan. Siya ngayon, hindi ba't isa ng martial god? Noong 40 taong gulang siya, martial god na siya.
Hanggang ngayon, marahil ay umangat pa siya ng isang hakbang. Huwag na natin siyang pag-usapan pa. Kahit hindi makarating si Yeming sa dulo, malamang ay pagtutuunan pa rin siya ng pansin ng Academy Head para hubugin. Ikaw, bumalik ka na rin at maghanda. Kung hindi ka magsisikap na mapabuti, hindi ka magiging sapat na kwalipikado para maging instructor niya. Third grandfather, huwag kang mag-alala. Sa loob ng isang taon, tiyak na makaka-breakthrough ako hanggang martial ancestor. Ang Academy Head at ang mga elder ay muling nagmamasid sa laban ni Yeming. Noong huli, 6 lang ang hinamon niya, hindi pa siya nasisiyahan. Sa pagkakataong ito, sa tingin ko, makakalaban siya hanggang 10. Makakapasok sa top 40. 10, masyadong marami. Sa tingin ko, pinakamarami ay 8 lang. Huwag mong kalimutan, noong huli, sunod-sunod ang laban niya. Sa pagkakataong ito, tunay na solo. Sa tingin ko, makakahamon siya ng hindi bababa sa 18. At sa huli, matatalo siya sa aking projection. Pumusta pa rin tayo ng 2 banga ng Heavenly Brew. Dahil may karanasan na mula sa nakaraan, alam ni Yeming na ang pakikipaglaro ng isip sa mga projections na ito ay walang silbi. Paglabas pa lang, ginamit na niya agad ang lahat ng alas. Palakas siya ng palakas habang lumalaban. Karamihan sa mga kalaban ay natatalo sa kamay ni Yeming sa loob lamang ng 50 palitan. Mabilis na nakarating si Yeming sa ika-20 tao. Dumating na. Turno na ng projection ng Academy Head. Ako, noong nasa martial artist realm ako, bahagya ko nang na-master ang isang hibla ng void concealment daw. Hindi siya ang aking kalaban. Hindi lamang ang mga sugat, pati ang pisikal na lakas, sa isang iglap ay nanambalik. Kahit ilang beses ko pang panoorin, nakakamangha pa rin. Lumitaw ang bagong kalaban. Master, maghanda ka ng harapin ang kalaban. Ha? Ang taong ito, bakit hindi gumagamit ng step technique? Ganyan lang siyang lumalakad papalapit. Sa sandaling ito, ang projection ng Academy Head ay dahan-daang naging ilusyon. Sa isang iglap, nasa likuran na siya ni Yeming. Umatake, mabilis na ginamit ni Yeming ang tiny divine calculation. Lumingon at humiwa ng isang espada. Natalo ang projection ng Academy Head. Ang taong ito, hindi inaasahang napakadaling kalaban. Ha. Academy Head, malinaw na isang palitan lang. Talo na. Nakakatawa naman. Hindi ba dapat man lang umabot ng 10 palitan? Huwag namang matalo ng ganyan kagrabe. Noon, ako, si Lolo, ang nag-imbento ng late staff technique. Hindi ko inaasahan. Ngayon, makakaharap ako ng isang taong nakapagdados ng paraan. Nahulaan niya ng tama ang posisyon ng kalaban. Nakakahiya. Ito, lahat tayo ay nagkamali ng hula. Ituring na lang nating tabla. Ngunit yung Heavenly Brew noong nakaraan, kailangang bayaran. Sige, naaalala ko. Mamaya, ipapadala ko sa inyo. Ang batang ito, ngayon, palakas siya ng palakas habang lumalaban. Umaasa akong, talagang matatalo niya yung disyong na iyon. Makalipas ang 1 oras, natalo na niya ang 48 na tao. 2 na lang ang natitira. Yung mga taong iyon, bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna. Hindi ko alam kung anong klaseng kalaban ang haharapin niya sa huli. Ang susunod na tao, dahan-daang lumitaw ang projection ng isang babae. Munting bata, hindi ko alam kung anong henerasyon kang henyo. Kung magagawa mo akong talunin, sasabihin ko sa iyo ang paraan para talunin ang huling taong iyon. Iba sa ibang mga projections na hindi nagsasalita. Ito, nakakapagsalita, at saka, mukhang medyo bata pa. Ito, magtatanong lang po ng walang galang, ilang taon na po kayo? Ang projection, ngayong taon ay 10 taong gulang. 10 taong gulang. 10 taong gulang, umabot na sa 3rd grade martial artist. At nakarating pa sa 2nd pwesto. Talaga bang, lalabanan ko ang batang ito? Mukhang ganoon nga. Sa mga alaala ni G. Tianpeng, wala ring lumitaw na ganitong klaseng henyo. Bata, munting bata, mukhang kailangan kitang turuan ng tamang asal sa harap ng nakatatanda. Munting bata, napakagaling mong kumilos. Hindi nakapagtatakang nakarating ka hanggang sa akin. Gayunpaman, ang step technique na ito, mukhang napaka-pamilyar, lalo na. Parang heavenly killing steps ng Andayang Divine Palace. Heavenly killing steps. Nakilala. Ang munting demonyong ito, ano ba talaga ang kanyang pinagmulan?
Malamang, galing siya sa 4 na dakilang Divine Lands. Ang ganitong talento, kahit sa loob ng Divine Land, maituturing na nasa pinakatuktok na. Sa kasalukuyan, ang Taiyi Divine Calculation, bagamat kayang ay dedos ang susunod na kilos niya, ngunit ang bilis ng katawan ay mahirap makasabay. Master, kung nais mong talunin siya, hindi sapat ang illusion step lamang. Maliban na lamang kung dito mo magagamit ang ikatlong anyo ng Heavenly Killing Steps ang Micro Step. Sige, ang Heavenly Killing Steps, lahat ng step techniques ay matagal ko nang naisolo. Ngunit ang ikatlong hakbang ay laging naantala. Sakto, dito ako magbe-breakthrough. Munting bata, kung hanggang dito lang ang iyong antas, hindi mo ako matatalo. Hindi maaaring mataranta, kaiba sa dalawang naunang sets. Ang kahusayan ng microstep ay nasa detalyadong operasyon. Sa pinakamasikip na espasyo, maaaring gamitin ang pinakamabilis na kilos para isagawa ang maliliit na pagbabago. Habang papalapit ang panganib, lalong hindi dapat matakot. Kailangang makuha ang sandaling iyon, sa isang iglap. Sa mismong sandaling ito, umikot si Yeming, ginamit ang microstep. Matagumpay na nakailag sa gilid. Napangiti ang batang babae. Tinamaan pa rin kita sa noo. Isang suntok, tumilapon si Ye Ming, gumulong sa lupa. Bagamat naiwasan ko ang atake, tinangay pa rin ako ng hangin mula sa kanyang suntok. Sabi ni Bei Ming, tama ka. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Master ang microstep. Ang makarating sa ganitong antas, ay maituturing ng hindi masama. Hanggang dito lang. Sa ganitong antas, hindi pa rin sapat. Ngunit, kailangan ko siyang talunin. Bahagyang naiwasan ang atake ng prinsesa. Ang batang ito, nagawa pa niyang gawin iyon. Mula sa gitna ng laban, nagawa pa niyang mag-breakthrough. Ang kanyang pangunawa, ay talagang napakagaling. Gumamit ba siya ng spirit pills o wondrous medicines? O, may espesyal siyang bloodline o physique. Ang taong ito, dati nang nagpunta sa Spirit River Secret Realm para magsanay. Pagkatapos, sa recruitment ng mga guards ng East Chi Marquee Manor, nasuri siyang may mid-grade treasure body. Ang Spirit River Secret Realm ay ang ruins ng Taiyi Sect. Sa loob nito ay may Heaven-Earth Ambrosia. Malamang, doon niya nakuha ang Heaven-Earth Treasure Body. Heaven-Earth Treasure Body. Kaya pala mayroon siyang ganitong antas ng pangunawa. Little Eternal Divine Feast. Ang paglapit ng ganito sa microstep ay hindi sapat para sanayin ang microstep. Halika ulit. Pilit na sinasalag ni Yeming ang mga suntok mula sa batang babae. Sunod-sunod na tunog ng bing-bing ang maririnig. Ang batang ito ay talagang malupit sa sarili. Talagang ginagamit niya ang kanyang buhay para magpraktis ng martial arts. Huwag mong sabihin, ang ganitong uri ng matigas na buto, gusto ko ito. Hindi naman masama, ang kanyang step technique ay nagbabago sa napakabilis na kilos. Ang mga atake ng prinsesa ay palihirap na tumama sa target. Ang suntok na ito, tiyak na hindi ka na makakapagsalita. Little Eternal Divine Feast. Napangiti si Yeming, umikot at umiwas. Nag-teleport sa likuran ng prinsesa. Patay na. Ang batang masama ay dapat tumanggap ng parusa. Array. May kaunting luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hikbi, hikbi. Kung ginamit mo ang talam ng espada sa halip na ang katawan nito, malamang naglaho na ako. Bagamat hindi ako sang-ayon, ngunit talagang natalo ako. Nanalo na. Nanalo na. Sa wakas, natalo ko na rin ang munting demonyong ito. At saka, ang microstep ay matagumpay ko ring nasanay. Ang labang ito, malaki ang nakuha ko. Sabi ni Bei Ming, bagamat ang kalaban ay talagang isang henyo, ngunit kung titingnan mula sa labas, si Master ay nakipaglaban sa isang 10 taong gulang na batang babae, binugbog ng kalaban na puno ng sugat, nanalo lamang ng bahagya, tapos nagdiwang pa. Talagang, wala na akong masabi. Kung iisipin ng mabuti, mukhang ganoon nga. Ano ito, child abuse? Kahit ano pang sabihin, talo ay talo. Ang susunod na kalaban ay mas malakas pa kaysa sa akin. Kung gusto mo siyang talunin, kailangan mo lang makaligtas sa 3 espada niya. 3 espada, kung hindi ka mamatay, ikaw ang panalo. Yamang natalo mo na ako. Ang prinsesang ito, kailangan mong manalo hanggang sa dulo. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Noon, ganyan din natalo ang prinsesa, at iyon na lamang ang natitirang tao.
Basta't makalusot siya, dadalhin ko itong matandang mukha ko sa Yin Yang sect para kunin ang taong iyon. Importante, mahirap sabihin. Si Di Xiong ay mayroong Kang Tian Emperor blood. Si Ye Ming, mahihirapan siyang manalo. Kahit manalo pa siya, ngunit siya ay disipulo ni Gao Fengxian. Ang kanyang Grandmaster ay yung, hindi rin kami madaling makumbinsi. Si Ye Ming ay isang magandang binhi. Ang bigyan siya ng dalawang mahalagang pagkakakilanlan ng sabay, ay ayos lang. Mula ngayon, siya na ang core disciple ng Yin Yang sect. Siya rin ang direct disciple ng East Chi Academy. Bumalik sa loob ng Stonewall, makaligtas sa 3 espada, ay panalo na. Ano ba iyon? Nakailangan lamang ng 3 espada. Isang anino ang dahan-daang lumitaw. Nagmasid si Ye Ming sa paligid. Ang taong iyon, ay nababalot ng apoy. Ang huling kalaban, sa wakas ay lumitaw na. Halika na. Sa sandaling ito, ang puting usok ay biglang yumanig. Ang paligid ay bumalik sa dati. Teka, bakit walang espasyo para sa laban? Pati projection, wala. Hindi kaya, nagkaproblema ang Stonewall Array Formation na ito. Si Di Xiong, yung matandang Sorrow na iyon. Tiyak na may naramdaman siyang kung ano. Malinaw na ayaw niyang hayaang hamanin ni Ye Ming ang kanyang projection. Bagamat isang projection lamang iyon mula noon, ngunit mula sa kanyang tunay na katawan, maaari niyang maramdaman at matuklasan. Hindi kaya, alam niyang hindi siya kalaban ni Ye Ming kaya kusa siyang umatras. Hindi ganoon ka-simple. Sa sandaling maging martial god, mararamdaman na ang karmic power. Ako, kara-rating ko pa lang sa martial god realm hindi pa nagtatagal, kaya malabo ko lang maramdaman. Si Di Xiong, mas malinaw niyang nakikita kaysa sa akin. Ang paglaho niya ng projection, ay hindi dahil takot. Siya kay Ye Ming. Kundi, nag-aalala siyang ayaw niyang madamay sa maraming sanhi at bunga ng karma. Ito, hindi ba't malinaw na sinasabi na si Ye Ming, ay mayroong napakalaking karmic power sa kanyang katawan. Ang dakilang emperador, kahit martial gods ay ayaw madamay sa kanya. Ayaw niyang madamay, ako naman, mas lalo kong gustong madamay. Academy Head, marahil ay gustong kunin si Ye Ming bilang direct disciple. Ako, syempre, ngunit hindi ako maaaring lumabas ng personal. Si Tian Ying, siya ay nasa martial ancestor realm, hindi mataas, hindi mababa. Tamang-tama para kumuha ng direct disciple. Ipinapalam ko na sa kanya. Ngayon, marahil ay nasa daan na siya pabalik. Opo, ang magagandang araw ni Ye Ming, malapit nang matapos. Yung batang iyon, hindi yung tipo na nauubusan ng langis. Si Tian Ying, bagamat mainitan ang ulo at kulang sa pasensya ng kaunti, ngunit napakaseryoso siya sa mga opisyal na bagay. Sakto, si Ye Ming, ang ganitong klase ng disipulo ay hindi kailangang turuan ng sobra. Kailangan lamang lumikha ng angkop na kapaligiran. Hindi ninyo kailangang mag-alala, Shen Fei. Ngayon, puntahan mo siya at sabihin mo ito sa kanya. Kumuha ka ng isang Void Heaven token at ibigay mo sa kanya. Para makapunta siya sa Void Heaven realm at magkaroon ng kaalaman. Opo, sa huli, hindi lumaban. Kung gayon, hindi pa tapos. Titingnan ko na lang ba ito bilang tansing? Nakakawalang gana. Gusto kong makita yung tinatawag na 3 espada. Biglang lumitaw si Chen Fei. Nagulat si Ye Ming, sino? Ikaw si Ye Ming. Ako ang Vice Academy Head ng East Chi Academy, si Chen Fei. Disipulo Ye Ming, nagbibigay galang kay Vice Academy Head. Ang taong ito, ay isang martial saint, hindi na kailangang maging formal. Nakalusot ka na sa legendary Stonewall. Dapat sana ay naging direct disciple ka na. Ngunit ang aming Academy Head ay maraming ginagawa, at ang ibang mga instructors naman ay mahihirapang gampanan ito. Kaya nagpasya kaming magpabalik ng isang master mula sa labas. Ang Academy Head ay may isang minamahal na disipulo. Siya ay isang general ng Azure Dragon Empire. Hanggang ngayon, lagi siyang nasa frontline nakikipaglaban, bihira siyang magpakita sa akademya. Sa loob ng ilang araw, babalik siya sa akademya, at opisyal kanyang tatanggapin bilang disipulo. Maraming salamat po, Vice Academy Head, sa paghubog. Ngunit, yung master mong iyon, mainitan ang ulo, hindi maganda. Sa hinaharap, kapag nagkita kayo, maging mapagpasensya ka ng kaunti. Huwag mo siyang bibigyan ng hirap. Mainitan ang ulo, hindi maganda. May masamang pahiwatig.
Sa sandaling ito, sa labas ng Stonewall, Faye, batang ito. Ito ay karne ng kambing na level 6 demonic beast. Hindi masama ang lasa. Dapat kumain ka ng marami. Linisin mo, magtira ka ng kaunti para kay Yeming. HMPH. Yung batang iyon, ngayon ay napakayaman na. Anong gusto niyang kainin na hindi niya makukuha? Dahan-daang lumabas si Yeming. Sinasabi ko, ako sa loob, nagpapakahirap, lumalaban hanggang kamatayan. Kayo naman, napakasaya ninyo. Ano pa bang magagawa namin? Lumaban ka ng isang buong araw at gabi. Kami, nakatayo lang doon at naghihintay sa iyo, hindi ba't mamamatay kami sa pagkabagot? Halika, kumain ka ng kaunti. At saka, ikwento mo kung ano ang iyong mga nagawa. Isang araw at isang gabi. Hindi ko inaasahan, lumaban pala ako ng ganoon katagal. Mabuti na lang at hindi masama ang mga nagawa. Nakalaban ko hanggang sa huling tao. Magaling. Batang ito, magaling ang ginawa mo. Sa ganitong tagumpay, maaga o huli, irerekomenda kang pumunta sa Azure Dragon Academy. Mabuti kung makakapunta. Oo nga pala. Hinanap ako ni Vice Academy Head, sinabing inayos niya para sa akin ang isang general bilang master. Yung general na iyon, mukhang disipulo ng Academy Head. Ang Academy Head ay may isang babaeng disipulo. Ang pangalan ay Yu Tianying. Isa siyang babaeng general ng Azure Dragon Empire. Hindi lamang siya malakas, maganda, at napakalaki pa ng kanyang katanyagan. Noon, hindi kakaunting mga prinsipe ang may gusto sa kanya. Ngunit wala ni isa man ang nakaligaw sa kanya. Yung babaeng iyon, hindi ba't napakatanda na niya ngayon? Ang buhay ng isang martial ancestor ay umaabot ng 800 taon. Ang iyong master, bagamat mahigit 100 taong gulang na, ngunit nasa kasagsagan pa rin ng kanyang kabataan. Tiyak na isa pa ring dakilang kagandahan. Sabi ni Beiming, binabati kita, master. Sa wakas, mayroon ka ng martial ancestor master. Sa isip ni Yeming, noon, laging umaasa kay Beiming na magpanggap. Malinaw na ikaw mismo ay magaling ding magpanggap. Ikaw ngayon, ay isang taong nagtataglay ng malaking kayamanan. Kahit ako, naiinggit, mahirap tiyakin na walang ibang gagawa ng masama sa iyo. Ang pagtatago ng iyong pagkakakilanlan ng kaunti ay mas mabuti. Kung kailangang lumabas, gamitin mo itong Zhang Enhanfu, the Sky's Talisman. Maraming salamat, Sister Faye. Sakto, ang mga martial tools ko ay nasira ng hindi kakaunti ni Qin Shen. Sa panahong ito, dapat nang magpalit ng kaunti. Pagkatapos, ginamit ni Yeming ang The Sky's Talisman, umalis sa akademya, at nagpunta sa mga treasure pavilions ng Chi City. Pinalitan niya ng bago ang lahat ng kanyang nasirang martial tools. Kasabay nito, bumili rin siya ng malaking halaga ng mga materyales para sa pag-set up ng array. Kagalang-galang na Ginoo. Sa kabuuan, ang nagastos ninyo ay 400,000 martial ancestor coins. Maaari ko po bang malaman kung may kailangan pa kayo? 400,000 martial ancestor coins. Katumbas iyon ng 4 na milyong martial monarch coins. Bakit napakamahal? Ang mga martial tools ng Ginoo ay pambihira ang grado. Ang pagpapalit nito ay natural lamang na hindi mura. At saka, ang mga array flags, talismans, at iba't ibang materyales para sa pag-set up ng array, ang paraan ng paggawa ay napaka-komplikado. Ang medyo mahal ay normal lamang. Nakikita ko, ang kilos ng Ginoo ay pambihira. Ang mga mata ay alerto. Malamang ay madalas kang nasa mapanganib na tunay na laban. Espesyal kung inirerekomenda ang bagay na ito. Ito ay isang protection puppet na ginawa ng Tiangong Sect, Antas Martial Monarch. Sa sandaling ay activate, kaya kang lunukin papasok sa tiyan nito, at tumakas sa pamamagitan ng paghuhukay sa lupa. Sapat itong epektibo para sa isang taong hinahabol ng isang martial monarch na makatakas mula sa kamatayan. Ang isang puppet na ito ay maaaring gamitin ng 3 beses. Ang presyo ay 300,000 martial ancestor coins. Hindi ko alam kung interesado ang Ginoo. May ganito palang pambihirang bagay. Bagamat napakamahal ng presyo, ngunit kumpara sa buhay, ano naman ang pagtutuos ng pera? Basta't may pera, pati martial ancestor level protection puppet ay ibinibenta. Siyempre, ang presyo nga lang ay medyo mahal. Mga 3 milyong martial ancestor coins. Hindi na kailangan. Ang martial monarch level ay sapat na. Hindi ko kaya. Pagkatapos, nagtago si Yeming at naglakad sa kalye.
Sabi ni Beiming, Master. Ang Divine Spirit Treasure Robe, sa loob nito ay may disguise technique. Bagamat hindi kailangan ng disguise talisman, ngunit maaari kang lumabas ng ligtas. Bakit hindi mo sinabi agad? Nagamit ko tuloy ang 2 talisman. 400,000 martial ancestor coins, hindi pa man lang nagiinit sa kamay ko, naubos na agad. Talagang, bangkarote na ako. Ngunit, mas mabuti ito kaysa dati. Noon, lagi mo akong sinusulsulan na ubusin lahat. Sa pagkakataong ito, hindi ko inaasahan, may natira pa akong mahigit kalahati. Beiming, bakit sinabi mong palitan ko ang mga high-grade martial tools ko ng bago, at hindi mo ako pinayagang bumili ng mas mataas na antas na king-grade martial tools? Sa kasalukuyang lakas ni Master, kahit first-grade martial tools ay nahihirapan ka pang i-activate at gamitin. Ang pagbili ng king-grade martial tools, maaari mo lamang umasa sa depensa ng material nito. Walang gaanong kahulugan. At saka, ang perang ito, itabi mo muna. Sa hinaharap, may paggagamitan pa ito. Si Master, sa kasalukuyan ay mid-grade treasure body pa lamang. Kumpara sa mga sukdulang henyo, malayo pa. Huwag nang sabihing habulin pa si Kwang Thai Thung. Tama ka. Kung ikukumpara kay Kwang Thai Thung, napakalayo ko pa. Ngunit si Lan Nhi, kailangan ko siyang malampasan. Si Kwang Thai Thung, ang pagkakaroon niya ng ganitong lakas, bukod sa pambihirang talento, ay dahil din sa paggastos ng malaki ng Vermilion Bird Empire. Master, kung nais mong paikliin ang agwat na ito, ang pag-angat sa Saint Body, ay mangangailangan pa ng ilang dosenang beses ng perang mayroon ka ngayon. Ang makakuha ako ng 1,000,000 martial ancestor coins ay isang malaking swerte na. Mahigit 10,000,000 martial ancestor coins, saan ko naman hahanapin iyon? Dahan-dahan lang, Senior Sister Yu. Kung hihilahin mo pa ako ng ganito kahigpit, mababali ang balikat ko. Anong nangyari? Lumipat ang eksena sa Yin Yang Gang. Array, ang sakit. Bilisan mo, bigyan mo ako ng Jitong Dan, painkiller pill. Nagbukas na naman ang sugat ko. Mabuti ka, Black Dragon Gang. Nang ahas kang gumawa ng kalokohan sa akin ng patago. Senior Sister Merong. Anong nangyari? Alam mo naman, ang ating society, para gumana ay kailangan ng pera. Ang fighting ring, ang pangunahing pinagkukunan natin. Nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod ang pagkatalo sa ilang malalaking laban. Ang Yin Yang Gang ay gumastos ng hindi kakaunti. Hindi ba't mas malakas ang mga fighters ng ating Yin Yang Gang kaysa sa Black Dragon Gang? Noon, ganoon nga, ngunit kamakailan lang, si Yuan Jindan, Black Dragon Leader, hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng isang grupo ng napakagagaling na fighters. Sunod-sunod kaming natalo sa ilang malalaking laban. Ang natalo na sa atin ay 1.6 milyong martial ancestor coins. Ito ay 1.6 milyong martial ancestor coins. Sa kasalukuyan, saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Kung makikipaglaro tayo ng isang malaking laban sa Black Dragon Gang, ito rin ay isang magandang pagkakataon para kumita ng pera. Leader, kung tutulungan kitang lumaban, magkano ang ibabahagi mo sa akin? Haha, ikaw ang lalaban. Itataas ko ang 2 kong paa sa pagsang-ayon. Ang pagbabahagi ay hindi naman imposible. Ngunit ngayon, ang ating gang ay sobrang hirap na. Kahit puhunan, wala na. Napansin ni Yeming, buong oras, nakatitig ka lang sa pera ko. Anong nakatitig? Ang pangit naman pakinggan. Malinaw na gusto kong ikaw ang maglabas ng puhunan. Wala na rin akong magagawa. Ang pera, natalo ng lahat. Sa katawan ko, wala nang natirang barya. Hindi kaya mong tiisin na ang isang mahinang babaeng tulad ko, ay pumunta sa mga madidilim na puwersang iyon para umutang ng may mataas na interes. Ikaw, mahinang babae. Hindi ba't, para kumita ng 1,000,000 martial ancestor coins? Ang magpahiram sa iba ng kaunti, pwede. Ang magpahiram sa iyo, bakit? Tayo, malapit man tayo, ngunit pagdating sa pagpapautang, exempted ako. Kung mananalo, madaling sabihin. Paano kung matalo? Hindi ba't kailangan kong bayaran lahat? Kahit ano paman, ako ang leader. Hindi ka pa ba naniniwala sa akin? Hindi ako naniniwala. Ang batang ito, kuripot na nga, nang ahas pang maliitin ang aking beauty trap. Talagang, nasaktan ang aking pride. Sa itsura nito, mukhang kailangang maglabas ng kaunting puhunan.
Isang araw, 1% interes. Hiramin ko ng 3 araw. Ayos na ba ito? Hinampes din ni Yeming ang mesa. Akala mo hindi ako marunong sa negosyo. Ang pagpapautang sa mga martial artists, napakataas ng panganib. Baka sa isang araw, bigla na lang siyang mawala. Kaya sa black market, 4% ang interes. Dahil malapit tayo, kukunin ko sa iyo ang 3%. Adik, sayang lang ang pagtulong ko sa iyo noon na harapin ang Black Dragon Gang. Kung hindi dahil doon, paanong magtatanim sila ng sama ng loob at aatake sa atin? Huho, ikaw na walang utang na loob na lobo. Pusong babae, inaapi mo akong mahirap, pinipilit ang presyo kahit saan. Hiramin lang ng kaunting pera, humihingi pa ng mataas na tubo. Kung alam ko lang, hindi na sana kita tinulungan. Senior sister, huwag kang mag-alala. Pinakamasama, pupunta na lang din ako sa black market para umutang. Ituring mo na lang na nakautang na tayo. Huho, Chen, ikaw pa rin ang pinakamabait. Sige, sige, sige. Tama na ang drama. 2% interes. Kapag mas mababa pa riyan, wala nang usapan. 2%, pwede na. Yung 1,000,000 martial ancestor coins niya, itinaya niya lahat. Ang perang kinita ko, hindi na ako makikipagtalo pa sa iyo. Ayon sa standard ng black market, hahatian kita ng 4%. Ano sa tingin mo? 40%. Pwede na. Ngunit, maaari lamang kitang pahiramin ng 600,000. Yung natira, itatabi ko para sa sarili ko. Pwede na rin. Pagbalik, iisip ako ng ibang paraan. Magdadagdag pa ng ilang 10,000. Pagdating ng panahon, itataya ko lahat. Lahat. Paano kung matalo? Ang mga eksperto na inimbitahan ng kabilang panig, anong mga realm sila? 2 martial artists, 1 martial master, 1 grand martial master. Bawat laban, hindi bababa sa 5,000,000 martial ancestor coins. Yung laban ng grand martial master, si Chen ang aakyat. Hamanin mo yung 2 martial artists. Yung martial master, wala tayong taong partikular na magaling, kaya hindi na tayo lalaban. Ang pustahang mahigit 1,000,000, hindi maliit na bagay. Ang ating yin yang gang, kaya ba nating pigilan ito? Paano kung yung mga taga Black Dragon Gang ay matalo tapos magalit at makipagpatayan sa atin? Makakaya ba nating labanan? Makipagpatayan sa atin? Ang Black Dragon Cult, ano ba sila? Isang maliit na sekta lang naman. Wala silang lakas ng loob. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Yeming sa dormitoryo. Ang ganito kalaking laban. Ang Black Dragon Gang ay tiyak na itataya ang lahat ng kanilang yaman. Kailangang manalo. Bagamat 4% lamang ng kita ang makukuha ko, ngunit hindi rin ako maaaring maging masyadong sekim. Sa huli, kung walang yin yang gang na magpapatatag, ang ganito kalaking pastahan ay hindi mabubuksan. Tanong kay Beiming, Master, may naiisip ka bang magandang paraan? Sa harap ng benepisyo, kailangang manatiling matatag. Hindi maaaring malito ang isipan. Ang kasalukuyang realm ni Master ay stable na. Kung nais pang umangat ng isang hakbang, kailangang ay sublimate ang Yuan Qi, I condense ang Gang Meridians, at I transform ang Gang Strength. Kailangang gamitin ang Gang Liquor. Sa mundo, ang Gang Meridians ay nahahati sa 4 na antas. Unang antas Divine Gang, ikalawang antas Heaven Gang, ikatlong antas Earth Gang, ika-4 na antas Spirit Gang. Karamihan sa mga martial artists sa mundo ay Spirit Gang lamang ang nako-condense. Ang makapag-condense ka ng Earth Gang, isa ka sa 10,000. Tungkol naman sa Heaven Gang, sa 100,000,000 martial artists, hindi tiyak na may isang magtatagumpay. Ang Heaven Gang, bagamat napakahalaga, ngunit kumpara sa Divine Gang, malayo pa rin. Ang Divine Gang Meridians ay mahahanap lamang sa pagkakataon, hindi mahahanap kung hahanapin. Maliban sa Imperial Divine Clan na mayroong nakakatakot na mga materyales, kahit pa mga Holy Land Inheritors, halos walang sino man ang makakakuha nito. Si Beiming, alam niya ang kinaroroonan ng Nine Heavens Zuan Gang. Ngunit ang lokasyon ay mapanganib. Kailangan ng hindi bababa sa Martial Saint na mag-i-escort. Ang realm ng iyong master ay Martial Monarch. Wala rin akong kakilalang Martial Saint. Sino ang hahanapin kung magiging tagapagtanggol? Ngunit, may isang pagpipilian. Kinuha ni Yeming ang bagay na ibinigay ni Zuan Bing. Kapatid,
Nag-breakthrough ka na ba? Malaking tagumpay. Yung enlightenment pill na iyon, talagang magandang bagay. Kung wala kang gagawin, pumunta ka sa labas ng lungsod sandali. Sakto, may kailangan ako sa iyo. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Yeming sa lugar na pinag-usapan nila ni Zuanbing. Si kapatid Zuanbing, marahil malapit nang dumating, ano? Nagulat si Yeming at lumingon. Yeming, dumating ka na. Ikaw, si kapatid Zuanbing. Tama, salamat sa iyong enlightenment pill. Nag-breakthrough ako ng tuloy-tuloy. Naging anyong tao na ako. Ha, ibang-iba sa aking inaasahan. Beiming, hindi ba't babaeng hayop siya? Lagi ko siyang tinatawag na kapatid Zuanbing, bilang paggalang lang. Bakit, naging lalaki talaga siya? Ang Zuanbing beast sa nakaraang henerasyon ay babae. Pagkatapos maging adulto, magiging lalaki ito. Kaya nang mag-anyong tao, lumitaw siyang may anyong lalaki. Kung gayon, paano sila nagkakaanak? Ang anak ng Zuanbing beast ay nabubuo gamit ang innate cold chi. Hindi tulad ng mga tao na kailangan ng isang lalaki at isang babae para magkaanak. Ang pagiging babae sa nakaraang henerasyon ay dahil nais nilang alagaan ang kanilang anak. Ang pagiging lalaki sa susunod na henerasyon ay dahil nais nilang protektahan ang kanilang anak. At saka, ang Zuanbing beast, isang beses lamang maaaring magkaanak sa buong buhay. Kaya napakahalaga sa kanila ang kanilang anak. Ah, ganoon pala. Parang may mali pa rin. Kahit ano paman, ang pag-anyong tao ni kapatid Zuanbing ay isang napakagandang pangyayari. Susunod, maaari ka nang mag-cultivate ng mga human techniques. Maaari ka na ring pumasok at lumabas sa mga lungsod ng tao. Mas madali na kaysa dati. Ganoon nga, ngunit sa katotohanan, ang aking beast physique ngayon ay may malaki pa ring pagkakaiba sa mga tao. Hindi na ako maaaring mag-cultivate gamit ang dating wild path. Hindi rin ako maaaring mag-cultivate ng inyong mga human techniques. Kung nais ko pang umangat, maaari ko lamang gamitin ang Demon God Scripture Lineage Techniques. Ngunit ang ganitong klase ng teknik ay napakabihira at mataas ang antas. Sa mga ordinaryong lungsod, mahirap itong mabili. Tulad ng Chi City na napakalaki, mayroong mga sukdulang eksperto roon. Kung papasok ako, kahit kaunting pagkakamali, matutuklasan ako agad. Ang kahihinatnan ay mahirap isipin. Ito, ang mga kayamanan na inipon ko sa buong buhay ko. Maaaring ipagpalit para sa sapat na pera. Tulungan mo akong pumasok sa lungsod ng tao, bilhin ang teknik. Yung natirang pera, kasama na ang singsing na iyan, ibibigay ko sa iyo. Emperor Grade Storage Martial Tool. Idinikit ni Yeming ang singsing sa kanyang noo, tiningnan ang laman sa loob. Diyos ko, ang storage space, napakalaki nito. Kahit ilang bundok ang ilagay, walang problema. Ang Emperor Grade Martial Tools, dito ay nakatambak na parang basura. Sabi ni Beiming, Master. Ang mga bagay sa loob ng singsing na ito, ang halaga ay hindi bababa sa 20 milyong martial ancestor coins. Malaki ang kinita natin. Ako, dito ay mayroong Demon God Scripture. Master, maaari mong ibigay ito sa kanya. Singilin mo siya ng 600,000 martial ancestor coins. 6 na milyong. Kinuha ko na ang napakaraming kayamanan niya. Tapos may utang pa siya sa akin. Hindi ba't masyadong masama iyon? Sabi ni Beiming, Master, masyadong minamaliit mo ang halaga ng Divine Grade Technique. Huwag nang sabihing 6 na milyong martial ancestor coins. Kahit halugugin pa ang buong lungsod para bumili ng doble niyan, hindi ka makakabili. Hindi lamang ibebenta ito ni Master sa kanya. Tutulungan pa siyang suriin. Alam niya ang mga benepisyo ng teknik na ito. Ang Divine Grade Technique ay hindi biro. Sa imbakan ni Beiming, lahat ay mula kay Tongtian Old Ancestor. Ngunit sa mundo, ilan ba ang Tongtian Old Ancestor? Ang ganitong teknik, kung madali lang makuha, natatakot akong kahit ang Zuanbing Beast ay hindi ito ibibigay. Kapatid Zuanbing, ang aking master, ay mayroong Demon God Scripture. Ang set na ito ay isang Divine Grade Technique. Ngunit sa kanya ay walang silbi, kaya pinatago niya sa akin. Kulang ako ng pera para gastusin, kaya gusto kong ibenta. Divine Grade Technique, kulang ng pera kaya, ibebenta. Ang master ni Yeming, ay napakagalante naman. Ang master ko, ay nag-aalala para sa akin kaya ganoon. Ngayon, kulang ako ng pera. Hindi ko alam kung papayag siya.
Kung para kay kapatid Zuanbing, maaari akong magsinungaling kay Master. Ibenta ko ng mura itong scripture sa iyo. Hinding-hindi maaari. Ang divine grade technique ay hindi maaaring basta-basta ipasa. Tayo, bagamat magkaibigan, ngunit isa ay isa. At saka, nagtiwala siya sa iyo. Paanong sisirain mo ang kanyang tiwala? Sa totoo lang, kapatid Zuanbing, ang mga kayamanang ito, ang halaga ay malayo pa kumpara sa pagbili ng Demon God Scripture. Hindi ko sinasabing magsisinungaling kay Master, natatakot lang akong baka hindi ka pumayag. Alam ko ang kahalagahan ng Divine Grade Scripture. Ngunit, talagang hindi ko na kayang magdagdag pa. Ang mga bagay na ito. Kung gayon, maaari ba akong makipag-usap sa iyong Master? Ang mga bagay kong ito, lahat ay ibibigay ko sa kanya. Yung natitira, dahan-dahan kong pupunan. Ako, bata pa ako ngayon. Kung makakakuha ako ng Divine Grade Technique, tiyak na ang aking mga makakamit ay magiging martial god. Pagdating ng panahon, kahit gaano pa kalaki, ang utang kong ito, ay mababayaran ko rin. Ikaw, hindi mo na kailangang magsalita ng mabuti para sa akin. Basta ayon sa halaga, makipag-ayos ka. Sige, kung gayon, magta-transmit ako kay Master. Tingnan natin kung ano ang kanyang sasabihin. Beiming, turno mo na. Zuanbing Beast, ikaw at ako, bagamat hindi pa nagkikita, ngunit parang matagal nang magkakilala. Ang iyong sitwasyon, naiintindihan ko. Ibawas mo ang halaga ng mga bagay mo na ibinigay sa aking disipulo. Babawasan pa kita ng 4 na milyong mga butel. May utang ka pa sa aking 30 milyong martial ancestor coins. Sa hinaharap, kapag naipon mo na, ibigay mo sa aking disipulo. Nakatanga pa rin si Zuanbing, naghahanap. Naririnig ang boses ngunit hindi makita ang tao. Kahit pa ang kanyang aura, ay hindi ko man lang maramdaman kahit kaunti. Ang iyong Master, ay talagang nakakatakot. Hindi ko rin inaasahan. Beiming, sa harap mo, sumisigaw ako ng ganyan kalakas, hindi mo rin napansin. Ang Divine Spirit Treasure Robe, ay talagang napaka-abnormal. Inilabas ni Yeming ang teknik. Kapatid Zuanbing, may isa pa akong bagay na kailangan ng iyong tulong. Mayroon na akong scripture na ito. Ang Demon God Realm, para sa akin, bagamat mataas, ay hindi imposibleng abutin. Ako naman, ay nakakuha ng malaking pabor mula sa iyo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang ng diretso. Coco, nakukonsensya ako. Ganito kasi iyon. Kamakailan lang, gusto kong i-condense ang Gang Meridians. Gusto kong hanapin ang 9 Heavens Zuangang. Ang bagay na ito, malayo ang lalakbayin. Ang aking Master, ay may mahalagang bagay na gagawin, hindi maaaring personal na pumunta. Umaasa akong may isang senior na tutulong na magbigay ng proteksyon para sa akin. Kung pag-uusapan ang pag-condense ng gang, alam ko ang isang lugar. Doon, nakatago ang 3 Realms Divine Gang. Kumpara sa 9 Heavens Zuan Gang, mas malakas pa ng husto. Hindi ko alam kung interesado ka. Divine Gang. Ako, sobrang interesado ako. Ang 3 Realms Divine Gang, kayang pagsamahin ang lahat ng bagay. Tiyak na magandang bagay iyon. Kung gayon, maghanda na tayo ngayon din. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan ang isang bagay. Hinawakan ni Zuanbing ang leeg ng isang tao at hinayla ito palabas. Noong dumating ako, natuklasan kong ang taong ito ay nagtatago sa kawalan, sinusundan ka. Kaya pinatigas ko ang espasyo sa kanyang kinalalagyan. Yeming, nakikilala mo ba siya? Dakilang demonyo. Patawad. Dakilang demonyo. Senior. Patawad po, sabi ni Beiming, Master. Ang taong ito ay isang martial monarch. Gumamit siya ng void concealment technique. Pansamantala, hindi ko siya natuklasan. Malinaw na, sinusundan ako ng isang martial monarch sa buong paglalakbay. Ang taong ito, tiyak na gusto niya ang pera ko. Sa daan, nakalimutan kong gumamit ng disguise technique. Ganoon pala, mahigpit na hinawakan ni Zuanbing ang kanyang leeg. Isang lamang ang narinig. Ang buong katawan niya ay nagyelo na dahil kay Zuanbing. Basagin mo siya sa maliliit na piraso. Lumapit si Zuanbing at kinuha ang kanyang storage ring. Ang yaman sa kanyang katawan ay hindi naman masama. May mahigit 10,000 martial ancestor coins. Ngunit ang mga gamit sa loob, lahat ay may malabong itim na aura. Mukhang ang taong ito ay hindi kakaunti ang nagawang pagpatay at pagnanakaw.
Ang singsing na iyan, kunin mo. Tayo na. Tara na. Pagkasabi noon, agad na isinama ni Zuan Bing si Yeming sa paglipad. Lumipat ang eksena sa Demon Beast Forest, isang malaking demonyo ang lilipad sana nang mabilis na dumaan si Zuan Bing. Muntik na siyang mamatay. Sa loob ng Demon Beast Forest, hindi kakaunti ang mga malalaking demonyo. Ngunit si Zuan Bing Beast, dumadaan lamang siya. Hanggang sa, hindi na sila ng ahas na umungol. Sa huli, ang level 8 demonic beast ay hari na sa mga demonyo. Mas mataas pa rito, ay demon god na lamang. Makalipas ang ilang sandali, dinala si Yeming sa isang ilog na may 3 kulay. Dahan-daang huminto si Zuan Bing. Ang Three Realms Divine Gang ay nakatago sa pinagmulan ng Three-Color River na ito. Sa ilalim ng buhangin at graba, kailangan mo lang maghukay ng isang butas. Maaari ka nang pumasok para mag-cultivate. Nagpalipad si Zuan Bing ng isang snowflake pababa sa ilog. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tumalsik ang tubig sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, sa ilalim ay may maririnig na mga matitinis na tunog. Ang gulo naman ng mga tunog na ito. Yung mga demonyong hayop na iyon, anong nangyayari sa kanila? Marahil, ang misteryo rito ay nag-ambala natin. Pumasok ka na para mag-cultivate. Ang natitirang bagay, ipaubaya mo na sa akin. Kung gayon, aabalahin ko na si kapatid Zuan Bing para magbigay ng proteksyon sa akin. Sa sandaling ito, pumasok na si Yeming sa lugar ng cultivation. Medyo nahihirapan ng huminga si Yeming. Beiming, nahihirapan akong huminga. Sa bawat paghinga, ang daloy ng hangin ay pinuputol ng mga kakaibang tunog na ito. Ang Three Realms Divine Gang ay hindi lamang isang uri ng gangsya. Ang ibang mga gangsya ay magtutulungan sa pag-aayos. Ang mga ingay ay pumupulupot, bumubuo ng mga kakaibang bagay. Master, mag-ingat sa pagtuklas. Hanapin mo ang mga esensyang iyon. Nagpraktis ako ng Taiyi Divine Calculation. Naiintindihan ko ang Tao of Deduction. Ito ay pagbabago. Hindi lamang simple. Ginamit ni Yeming ang Taiyi Divine Calculation. Ang esensya ng Three Realms Divine Gang ay 3 uri. Maaaring magkahalo-halo ang mga gangsya. Kahit gaano pa kakomplikado ang pagbabago. Ang batas ng pagdaloy ay pareho. Lahat ay kabilang sa iisang uri ng gangsya. Kailangan lamang isynchronize ang mga ito. Makukuha ang 3 uri ng paraan ng paghinga na kailangan. Ang unang uri ay huminga ng 1 beses. Ang ikalawang uri, 6 na paghinga papasok, 7 paghinga palabas. Ang ikatlong uri, bahagyang huminga papasok, huminga palabas ng 9 na beses. Sa sandaling ito, 3 sinag ng liwanag ang pumailan lang. Ang mga ilaw ay kumalat. Lahat ay naglaho, bumalik sa kanilang esensya. Sabi ni Beiming, Master, nagtagumpay ka. Sa sandaling ito, ang pulang sinag ng liwanag ay bumalik. Dumiretso pababa, sumigaw si Yeming sa sakit. Kung ito ang Three Realms Divine Gang, kung gayon, i-condense ko ang 3 gang meridians. Noon, ang Demon God Power na nasa loob ng 9 Revolutions Foundation Establishment Divine Peel, ginamit ko ang Foundation Establishment Cultivating Origin. Pagkatapos isanib sa Tinguan Huyet Ho, Essence Blood Flower, nagkaroon ng pagbabago. Naging Blood Demon Chi. Sa pagkakataong ito, gagawin ko itong umangat pa ng 1 hakbang. Kumonekta. Unang gang Meridian. Blood Demon Gang. Sa sandaling ito, ang ikalawang sinag ng liwanag ay bumagsak. Nagngangalit ang mga ngipin ni Yeming, tinitiis ito. Ang aking katawan ay dumaan sa Heaven-Earth Ambrosia, umabot sa antas ng Heaven-Earth Treasure Body. Ang aking physique ay fundamental na. Gagamitin ko ang Heaven-Earth Chi na iyon, para i-condense ang ikalawang gang Meridian. Heaven-Earth Gang. Mula sa loob ng katawan ni Yeming, isang haligi ng liwanag ang pumailan lang sa kalangitan. Pangatlo. Gang Meridian. Ako, dati, nasira ang aking mga Meridian. Dahil sa paghihiganti, sinaktan ko ang aking sarili. Ginamit ko ang paraan ng pag-cultivate ng Ice Water Body Tempering Technique. Para lamang mapanatili ang kaunting dignidad ng physique. Ang ikatlong gang Meridian. Gagamitin ko ang Ice Water Gang. Nakatayo si Zuan Bing, pinagmamasdan si Yeming na nagko-cultivate, tahimik, walang masabi. Sa sandaling ito, biglang may kung anong nabasag. Naputol. Agad na napasok ka ng dugo si Yeming. Meridian Rupture.
Ang ikatlong gang meridian, kumpara sa dalawang nauna, masyadong malaki ang agwat sa kalidad. Hindi kayang tanggapin ang Divine Gang. Sa sandaling ito, ang dalawang natitirang gang meridians ni Yeming ay dahan-dahan nang nagkakabitak. Sabi ni Beiming, Master, kailangan mong magpalit ng isang sapat na makapangyarihang origin power para saluhin ang Divine Gang. Kung hindi, pati yung dalawang ibang gang meridians ay paputok din. Saan ako hahanap ng ikatlong uri ng lakas na ito sa loob dito? Sabi ni Beiming, isuko mo na ang pagkondense ng gang na iyan. Hintayin mo ang susunod na pagkakataon. Kung pati yung dalawang ibang gang meridians ay sumabog din, mawawala lahat kay Master. Magiging isang ordinaryong tao, Lintek, ang Divine Gang, ay maaaring matagpuan ngunit hindi mahahanap. Mahirap makakuha ng ganitong klaseng pagkakataon. Hindi kaya, sisuko na ako. Lumapit si Zuanbing, huwag kang mataranta. Itong ikatlong gang meridian, gamitin mo ang aking extreme cold origin power. Ang aking pinagmulan, para. I can dance. Ngunit, kapatid Zuanbing, ito, makakasakit sa iyong pinagmulan. Walang anuman. Tinulungan mo akong iligtas ang aking anak. Binigyan mo pa ako ng enlightenment pill at demon god scripture. Tinulungan mo akong magkaroon ng posibilidad na maging isang demon god. Kumpara sa mga bagay na ito, ano naman ang kaunting pinsala sa aking esensya? Ang origin power ay dahan-daang dumadaloy sa katawan ni Yeming, napakakinis. Ang ikatlong gang meridian, nagsisimula ng mag-condense. Dahan-daang naramdaman ni Yeming, sa sandaling ito, mga demonyong hayop mula sa lahat ng dako ay tumatakbo papalapit. Sunod-sunod na yabag ang maririnig. Anong nangyayari? Yung mga demonyong hayop na iyon, pagkakita sa akin ay hindi makagalaw. Gustong samantalahin ang kahinaan ko para pumasok. Sa huli, ang pagkain sa aking karne, para sa kanila ay isang malaking pagpapala. Kung gayon, huminto muna tayo. Asikasuhin muna natin sila. Pagkatapos, magsisimula ulit tayo. Hindi, ang Divine Gang ay nagbukas na. Kung hihinto tayo, maglalaho ito sa tatlong mundo. Mahirap nang hanapin pa. Ang mga demonyong hayop sa itaas ay sabay-sabay nang sumugod. Sumugod sila pababa, umuungal. Mag-focus ka sa pag-condense ng gang. Ayos na. Ang natitira, ipaubaya mo na sa akin. Sumugod ang mga demonyong hayop, umatake sa harang na ginawa ni Zuanbing, kapatid Zuanbing. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na dati, poprotektahan kita. Sige, patuloy na umatake ang mga demonyong hayop, kasabay ng mga sigawan. Gamit ang extreme cold origin ng Zuanbing Beast, I condense ang ikatlong gang meridian. Extreme Cold Gang, Three Realms Divine Gang, na kumpleto na. At saka, ang pinsala ng Blood Demon Gang at Heaven Earth Gang ay nanambalik na rin tulad ng dati. Sabi ni Beiming, bagamat sa kabuuan, si Master ay talagang nag-condense ng tatlong gang meridians. Ngunit ang gang meridians ay hindi maaaring magkaroon ng tatlong Mach meridians. Sila ay gumagamit lamang ng isang estado ng tatlong Mach, ngunit sa esensya ay iisang Mach lamang ang umiiral. Kaya pagkatapos makumpleto ang Divine Gang, ang dalawang natitirang Mach ay kusang manunumbalik din. Kapatid Zuanbing, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ang hapunan, ililibre kita ng masarap na pagkain. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ginawang isang malaking blok ng yelo ni Zuanbing ang lahat ng umaatakeng demonyong hayop. Natulala si Yeming, walang masabi. Ito, ang hari sa mga Zuan Beasts. Ang lakas ng isang level 8 demonic beast. Ngunit, bagamat nagyelo hanggang mamatay, ang karne ay nanatiling perpekto. Ang mga demonyong hayop na ito, pinakamataas ay level 5 at level 6. Sa loob nito ay mayroon ding hindi kakaunting level 7 na umiiral. Ang level 7 demonic beast, ang lakas ay katumbas ng isang martial ancestor. Hindi ko alam kung ano ang magiging lasa. Nang gabing iyon, nang mataas na ang buwan. Nagparikit ng apoy si Zuanbing at nag-ihaw ng karne. Kumuha siya ng isang piraso. Kami, mga demonyong hayop, karaniwan ay direktang kinakain ng hilaw. Kayo namang mga tao, iniihaw nyo na nga, gumagawa pa kayo ng iba't ibang komplikadong pampalasa. Kumpara sa amin, mas marami kayong makakain. Haha, hindi lang naman simpleng pampalasa. Noon, nang mag-ihaw ako, nilagyan ko ng 5 pampalasa. Tinitiyak kong ang lasa ay mas masarap pa.
Pagdating sa pag-iihaw, tiwala ako sa sarili ko sa bagay na ito. Ang karne ng level 7 demonic beast, bagamat malaki ang benepisyo sa iyo, ngunit dahan-dahan lang sa pagkain. Kung hindi, mahihirapan ang iyong katawan na ay absorb ito. Kinagat agad ni Yeming ang isang piraso. Hindi nga may kakailan na karne ng level 7 demonic beast. Ang kapal nito ay higit pa sa ibang mga demonyong hayop. Isang kagat lang, ramdam ko ng busog na ako. Ang mga kalamnan ko, parang tumigas pa. Ang katawan, puno ng sigla. Paikutin mo ang gangchi sa iyong katawan para linisin ito ng buo sa isang higop. Pagkatapos ay kumain ulit, ganoon ang mas makakabuti sa iyo. Oo nga pala, kapatid Zuanbing. Susunod, ano ang iyong mga plano? Una, maging pamilyar muna sa Demon God Scripture. Kapag may libreng oras, pupunta ako sa mga lungsod ng tao para tingnan. Hindi pa ako nakakapunta sa lungsod ng mga tao. Hindi ko alam kung ano ang itsura nito. Wala namang espesyal. Isang tumpok lang ng mga bahay. Ngunit, sa loob ay maraming lugar na mapaglilibangan. Tulad ng sag-alan, fighting ring, at mga bahay aliwan na espesyal para sa mga lalaki. Mayroon ding ilang mga tao na nag-aalaga ng maliliit na demonyong hayop bilang mga alaga. Teka, ang mga tao, malinaw na mabuti rin pala ang pakikitungo sa mga demonyong hayop. Siyempre meron, ngunit karamihan sa kanilang inaalagaan ay may maliit, maganda, at kaibig-ibig na anyo. Sa kabilang banda, mayroon ding mga taong nag-aalaga ng malalaking uri, para magpakita ng lakas. Kinabukasan, sa labas ng Chi City. Ang bagay na ito, lahat ay dahil sa tulong ni kapatid Zuanbing. Lubos akong nagpapasalamat, magkaibigan tayo. Ang iyong physique, ay napakaganda. Sa hinaharap, ang iyong mga makakamit ay lalampas pa sa akin. Sigurado ka bang ayaw mong sumama sa akin sa loob ng lungsod? Sa hinaharap, kapag matatag na ang aking realm, pag-iisipan ko. Kung gayon, Palem. Agad na umalis si Zuanbing, hihihi. Ang biyaheng ito, ay talagang isang malaking ani. Pauwi na. Mabilis na lumipad. Si kapatid Zuanbing, binigyan pa ako ng isang tumpok ng mga kayamanan. Sabi ni Beiming, Master, hindi na kailangang tingnan. Karamihan, ay hindi mo magagamit. Mas mabuting pumunta sa mga maliliit na treasure pavilions para ibenta. Isa lamang ang magagamit, iyon ang Dian Divine Talisman. Sa loob, mga kayamanan na nakatambak na parang bundok. Hindi kaya, isang talisman lang na iyon ang angkop sa akin. Ang mga kayamanan, sa kabilang banda, ay hindi kakaunti. Ngunit si Master, mas mabuting huwag umasa sa panlabas na lakas. Ang magkaroon ng isang martial monarch puppet na nagpoprotekta sa buhay ay sapat na. Sige na. Yung Dian Divine Talisman na iyon, ano ba iyon? Ang Dian Divine Talisman, sa loob nito ay nagtatago ng walang katapusang hiwaga. Gamit ito, maaari kong buksan ang ikatlong antas ng Divine Deduction Art. Sa kasalukuyan, ang Divine Deduction Art, bagamat kayang maabot ang pagbabago ng oras na 1 taon sa loob katumbas ng 1 minuto sa labas, ngunit sa mga sandaling ito ay nakapirmi. Hindi mababago. Kung mabubuksan ni Beiming ang ikatlong antas, ang paglipas ng oras ay maaaring malayang ayusin. Si Master, may isip mo, hanggang sa mga bagay, ay magiging mas totoo. Ito ay magiging isang uri, ng parehong totoo, at parehong ilusyon, na magkahalong estado. Ilusyon at katotohanan. Ito, hindi ba't parang isang maliit na mundo? Ang pagbukas ng maliit na mundo, hindi ba't tanging martial gods lamang ang makakagawa? Tama ka. Dahil din, kayang i-evolve. Tanging mga Diyos lamang ang makakagawa ng mga bagay. Kaya ito tinawag na Divine Deduction Art. Pagkatapos mabuksan ang ikatlong antas, si Master, hindi lamang makakapasok ang kaluluwa, kundi pati ang katawan. Dati, ginamit ni Master ang Divine Deduction Art, gaano man katagal mag-cultivate, ay pag-cultivate lamang ng isipan. Sa realm ng katawan, walang anumang pagbabago. Kaya sa karamihan ng oras, ay ginagamit lamang ito para maunawaan ang mga techniques. Hindi maaaring gamitin para umangat ng realm o palakasin ang katawan. Pagkatapos mabuksan ang ikatlong antas, ang mga limitasyong ito ay mawawala na. Sige na. Kung gayon, susunod, kailangang pumunta sa Duo Bao Pavilion. Ibenta ang mga bagay na ito. Tandaan mong gumamit ng kaunting disguise technique mo ha.
Ayoko nang masundan ulit ng ganitong klaseng nakakatakot na martial monarch. Mabilis na ginamit ni Beiming ang disguise technique kay Yeming. Nagbago ang itsura ni Yeming. Beiming, maaari mo bang gawing medyo gwapo ang itsura ko? Ang itsurang ito, mukhang madaling mabugbog. Iyon mismo ang epekto na gusto. Master, tandaan mong magpakita ng kaunting kayabangan. Ang mga salita at kilos, kapag mas magkasalungat sa isa't isa, mas mabuti. Bakit? Sa ganoong paraan, mararamdaman ng kabilang panig na si Master, ay may dakilang personalidad na nagpoprotekta sa likuran. Kung hindi, walang lakas ng loob na magpakita ng ganyang kayabangan. Sa huli, kung nais mong ibenta ang ganoon karaming kayamanan, napakahirap iwasan na malaman ng iba. Gamit lamang ang martial ancestor will ni Beiming, mahirap tiyakin na walang magiging butas. Sigurado ka bang, hindi ito ang iyong trip? Si Beiming, ay walang emosyon. Hindi alam kung ano ang trip. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Yeming sa Duo Bao Pavilion. Malakas niyang hinampes ang kanilang mesa. Sino ba iyang napakayabang? Tawagin ninyo ang inyong manager dito para sa akin. Nagdala ako ng isang tumpok ng malalaking kayamanan.